Breaking news mga kabayan, pinatunayan ng India na tila paper tiger lang ang China. Mga Chinese troops naging abo sa kanilang first combat. Pangalawa sa ating mga balita, biglang tinurn down ng China ang Pakistan habang tuluyang bumabagsak ang ekonomiya nito. Tulong ng IMF, kinailangan para makabangon ang bansa. Sa ating pangatlong balita, sumiklab ang nuclear war na warning ng Pakistan sa mismong pagmumuka ng China matapos ang pag-atake ng India. Para sa panghuling balita, matapang na lumaban pabalik ang Taiwan. Matapos ng paglabag ng China sa red lines, alamin ang mga matitindi pang detalye sa pagpapatuloy ng ating video. Bago tayo magumpisa, baka pwede pa like ng video na ito. Malaking bagay na to sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Isa na namang nakakagulat na detalye ang lumutang kaugnay ng plano ng China na palakasin ang kanilang global military power. Habang naglalaban ang India at Pakistan sa border, unti-unting pumupwesto ang China sa likod ng tensyon. Hindi lang bilang observer, kundi bilang maaaring susunod na kalahok sa digmaan na ito. Pero may isang malaking kahinaan ang People's Liberation Army na ayaw ipaalam ng Beijing. Wala silang tunay na karanasan pagdating sa totoong giyera. Sa loob ng higit isang dekada, halos triple na ang military spending ng China. Bilyong dolyar ang inilaan para sa missiles, fighter jets at navy build-up. Pero may butas sa kanilang armor. Ang huling totoong giyera na naranasan ng China, ang 1979 invasion ng Vietnam. At yun ay itinuturing na pagkabigo. Matapos nun, puro UN peacekeeping missions lang ang sinalihan ng PLA. Kalmado, kontrolado at malayo sa gulo ng totoong digmaan. Year 2015, unang beses nagpadala ng infantry battalion ang China para sa UN sa South Sudan. 700 troops, nakastation sa Juba capital. Isang taon pa lang ang nakalipas, noong July 2016 din, dito sumabog ang tensyon. Nagkabakbakan ng gobyerno at mga rebelde. Sa gitna ng karahasan, lumilitaw na bigo ang pagganap at paglaban ng mga Chinese troops. Habang sinasalakay ng artillery at tanks ang mga kalsada ng Juba, nananatili lang sa loob ng compound ang Chinese soldiers. Ayon sa ulat, hindi sapat ang sandata nila at malabo raw ang rules of engagement. Pero ang mas nakakabigla, noong inatake na mismo ang US camps, umatras ang mga Chinese troops sa gitna ng kanilang perimeter, iniwan ang daan-daang sibilyan. Isang bomba ang tumama sa kanilang armored personnel carrier. 2 sundalo ang napatay, 8 ang sugatan. Wala ring sapat na medical facilities para gamutin ang sugatan. Sa huli, mahigit 300 civilians ang napatay, kabilang na ang 20 sa loob ng mismong refugee camp. Isang report mula sa Center for Civilians in Conflict o CIVIC ang direktang bumira sa Chinese contingent. Ayon sa kanila, kung kumilos agad ang mga sundalo, marami sanang buhay ang nasagip. Isang independent UN probe ang nagsiwalat ng mas malalang findings. Hindi lang kawalan ng coordination, kundi ayaw pa ng Chinese troops tumanggap ng utos mula sa foreign commanders. Matapos ang iskandalo, noong 2017, naglunsad ang China ng full military restructuring. Sinabing ito raw ay lesson learned. At ngayong late 2024, ipinadala na nila ang kanilang 11th Peacekeeping Battalion sa Juba. Pero tanong ng mga analysts, training ba talaga ito o covert military expansion na magbabalat kayo lang as peacekeeping? Sa kabuuan, higit 50,000 Chinese soldiers na ang na-deploy sa 24th UN peacekeeping missions simula 2015. Pangalawa na sila sa pinakamalaking financial contributor sa UN peacekeeping. Pero hindi lang ito tungkol sa kapayapaan. Hindi rin lihim na malaking stake ang hawak ng China sa oil industry ng South Sudan. Kaya't habang nagpapadala sila ng peacekeepers, sila rin ang isa sa pinakamalalaking supplier ng sandata sa magkabilang panig ng gulo. Ang mga ganitong misyon ay nagbibigay lang sa China ng logistical at operational base experience, pero hindi ito maituturing na combat experience. Kaya't ang tanong ngayon ng buong mundo, kung hindi nila makuha ang combat experience sa UN missions, saan sila susunod na mag-e-eksperimento? At kung India-Pakistan conflict ang target nila, baka hindi lang tensyon ang sumabog, kundi mismong buong Asya. Sa ating sumunod na balita,
Isang matinding pasabog ang naganap nitong May 2025. Sa gitna ng krisis sa ekonomiya, bigla na lang umatake ang Pakistan sa India. 3 airbase ng India ang inatake. Sabay-sabay na airstrikes at matinding artillery shelling. Pero teka, ito ang pinaka nakakagulat na parte. Nangyari ang lahat ng ito wala pang 12 hours matapos aprubahan ng IMF ang $2.4 billion bailout para sa Pakistan. Nagprotesta agad ang India. Sabi nila, IMF money na dapat pang ekonomiya ginagamit para sa giyera. At hindi lang basta military action ang nangyayari. Chinese-made weapon ang ginagamit ng Pakistan habang humihingi ng financial aid mula sa West. Irony o sinadyang double game? Ang tanong, bakit ba mas inuuna ng Pakistan ang digmaan kahit lubog na sila sa utang? As of May 2025, meron silang $133 billion na external debt, pero $15.3 billion lang ang foreign exchange reserves. Tapos eto pa, pang 20 beses na silang humihingi ng IMF rescue. Habang sumasabog ang bomba sa border, sumabog rin ang panic sa financial markets. Bumagsak ng 7.2% ang Pakistan stock market habang nagsisialisa ng foreign investors. Hindi na bago ang problema. Post-pandemic collapse, 38% inflation, 0.2% GDP growth, record unemployment at literal na namamatay ang mga bagong silang na sanggol. Noong 1980s, mas mataas pa ang income per capita ng Pakistan kaysa India. Pero ngayon, $1,566 lang ang average annual income ng Pakistani, halos kalahati ng India na nasa $3,000. 40% ng population ang nakatira sa poverty line at 22 million na mga bata ang hindi pumapasok sa paaralan. Kung gender equality ang pag-uusapan, naku po, Pakistan halos pinakamababa sa buong mundo ayon sa Gender Gap Index ng World Economic Forum. Kahit ganito kabagsak ang track record, pinasa pa rin ng IMF ang $2.4 billion bailout. Bakit? Ayon sa kanila, humanitarian reasons at para raw mapanatili ang regional stability. Pero sa likod nito, merong geopolitical chess game na nagaganap. US at Japan, traditional Indian allies, pumabor sa loan para i-counter ang China. China na may $29 billion na hawak na utang ng Pakistan, syempre pumabor din. Tandaan, China ang pinakamalapit na kaalyado ng Pakistan at major contributor din sa IMF. Para sa IMF, mas okay na makuha si Pakistan sa Western financial orbit kaysa tuluyang mapasakamay ng Beijing. Kaya kahit bagsak ang tax to GDP ratio ng Pakistan at walang reforma sa military spending, pinayagan pa rin ang loan. Pero tanong ng marami, hanggang kailan ganito? Bukod sa IMF, ang World Bank rin ay naglabas ng $20 billion 10-year development package. At syempre, nandyan ang Saudi Arabia at UAE, paulit-ulit na nagpapautang. $20 billion investment noong 2019 mula sa Saudi. $3 billion deposit na ilang beses nang ni-rollover. $2 billion na utang mula sa UAE na hanggang ngayon ay hindi pa bayad. Simula pa noong 1947, halos bawat dekada may political crisis. May 23 prime ministers na ang napatalsik at 3 beses nang nag-military coup. At syempre, Kashmir conflict na konektado sa Afghanistan at China ang palaging sentro ng tensyon. Noong Cold War at War on Terror, bilyon-bilyong dolyar ang ibinuhos ng US, China at Middle East. Pero sa halip na pag-unlad, korupsyon, military build-up at political instability ang naging bunga. Ang kasalukuyang sitwasyon ng Pakistan ay hindi aksidente. Ito ay bunga ng dekadekadang mismanagement, dependency sa dayuhan at kakulangan sa tunay na reforma. At ngayong pinasok nila muli ang tensyon sa India gamit ang bagong IMF funds. Ang tanong, hanggang kailan tatagal ang pasensya ng mundo? Sa ating ikatlong balita, noong May 10, muntik nang sumabog ang isang nuclear war sa pagitan ng India at Pakistan. Isang nuclear storage facility sa kailaliman ng Pakistan ang tinamaan ng Indian forces. Isang hakbang na hindi pa nangyayari dati sa kasaysayan ng dalawang nuclear-armed na bansa. At kahit ganun kaseryoso, ang insidenteng to, kakaunti lang ang nakakaalam kung gaano na tayo kalapit sa global disaster. Dekada nang may tensyon sa pagitan ng India at Pakistan, lalo na dahil sa matagal ng banggaan sa Kashmir. Pero ang krisis na ito,
ay nagsimula noong April 22 nang umatake ang mga Pakistani militants sa Indian-administered Kashmir. Pinatay nila ang mga Indian tourists. Bilang ganti, naglunsad ng surgical strikes ang India noong May 7 laban sa mga terrorist camps sa loob ng Pakistan. Linaw ng India, hindi sibilyan o Pakistani military ang target nila, kundi terorista. Pero sumagot ng mas matindi ang Pakistan. Mahigit 500 drones at daan-daang missiles ang pinakawalan nila sa 36 Indian cities sa loob ng 2 araw. Karamihan ay na-intercept, pero malinaw na act of war ito, kaya't gumanti ang India ng mas malakas. Sa madaling araw ng May 10, umatake ang India gamit ang Ramjet supersonic cruise missiles. Tinarget nila ang 11 Pakistani military airbase. Sa lahat ng probinsya ng bansa, tinamaan ang mga ammunition depot at airbases kung saan nakalagay ang mga F-16s at JF-17 fighter jets. Sa loob lang ng isang gabi, halos 20% ng Air Force infrastructure ng Pakistan ang nawasak. At ito ang nakakagulat, palyado halos lahat ang mga air defense systems ng Pakistan. Galing pa naman sa China ang karamihan sa mga ito, HQ-9 surface-to-air missiles at YC-8B long-range radar. Kahit bilyon-bilyong dolyar ang nilaan ng Pakistan dito, hindi nila nakita, lalo pang hindi nila na-intercept ang Indian missiles. Ang resulta, nagpaputok na lang ng anti-aircraft guns sa ere kahit wala silang target. Pero ang pinaka-critical na parte, tinamaan ng India ang Nuran Base sa Rawalpindi, command center ng Pakistan Air Mobility at isang storage site ng mga nuclear warheads. Dito na nagsimula ang matinding panik sa loob ng Pakistani military. Posible raw na may mga nuclear warheads na nasira o naapektuhan. At tandaan, di tulad ng US o Russia, hindi laging naka-assemble ang nuclear weapon ng India at Pakistan. Kailangan pa nila itong ihanda bago gamitin sa gera. Ang precise strike ng India sa ganitong sensitive facility ay isang napakalaking intelligence victory at psychological warfare na rin. Ipinakita nilang kaya nilang sirain pati ang ultimate deterrent ng Pakistan, ang nuclear arsenal. Ang global reaction, syempre nagpanik. US, Russia, China at European Union, lahat ay nabahala. US, na ayaw sanang makialam, napilitang mag-react nang mag-warning ang Pakistan. Kung magtutuloy ang strikes ng India, baka hindi na nila masecure ang kanilang nuclear weapon. At kung mahulog ito sa kamay ng mga terorista, isa itong global nightmare. Kaya't agad na kumilos ang Amerika. High-level negotiations, tawag sa parehong leader ng India at Pakistan at isang ceasefire agreement ang naayos. Pero teka, may nakita ring US Department of Energy aircraft sa himpapawid ng Pakistan. Specialized sa nuclear threat response. Ibig sabihin, totoo ang concern na baka may radioactive leak. May lumabas pang balita na isang Egyptian Air Force cargo plane ang lumapag sa Pakistan. Dala raw nito ang boron 10, isang chemical na ginagamit pang contain ng radiation. Pero kahit may ceasefire na, nilabag agad ito ng Pakistan. Nagpatuloy sila sa shelling at drone attacks sa India. Babala ng India, isa pang provocation. Siguradong may mas matinding ganti silang gagawin. Hanggang ngayon, tension pa rin ang umiiral. Parehong nasa high alert ang dalawang bansa at posibleng lumala pa ang sitwasyon anumang oras. Ang nangyari nitong May 2025 ay isang babala sa buong mundo. Napakadelikado ng sitwasyon sa pagitan ng India at Pakistan. Kahit limited nuclear exchange lang, maaari itong magdulot ng milyon-milyong pagkasawi, long-term radiation at global climate effects. Pang-apat sa ating mga balita, target na ni Xi Jinping ang bagong Pangulo ng Taiwan na si William Lai. At nagsimula na ang mismong invasion rehearsal. Hindi na pananakot lang ang plano ng China laban sa Taiwan. Nagsimula na ang aksyon. Ilang dekada ng puro banta ang bitbit ng Beijing. Pero ngayon, hinahasa na nila ang kanilang mga sandata. Malalaking war drills, paglabag sa red lines at matinding propaganda. Kung saan tinawag si William Lai na isang parasite. Hindi na ito simpleng saber rattling. Ito ay malinaw na rehearsal ng pananakop. At nasa gitna ng bagyong ito, ang bagong Pangulo ng Taiwan, si William Lai Ching-te.
isang leader na tinatawag ng Beijing na separatist, pasimuno ng gulo at sumisira sa kapayapaan sa Taiwan Strait. Pero imbes na umatras, lalong tumitindig sila'y. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, handa sa giyera ang Taiwan. At habang lalong lumalakas ang sandata ng China, lalong tumitibay ang paninindigan ng Taiwan. At ang Amerika naman ay naiipit sa gitna. Paano nga ba tayo napunta sa ganitong sitwasyon? Ang lahat ay nagsimula sa pagkapanalo ni William Lai bilang Pangulo ng Taiwan noong 2024. Bago pa man siya manumpa, itinuring na siyang banta ng China. State media ng Beijing ang nagsabing siya raw ay isang separatist at tagapag-udyok ng gulo. Noong August 2023, habang vice-presidente pa lang si Lai, naganap ang isang kontrobersyal na pagbisita niya sa Amerika. Para sa China, ito ay isang malakas na sampal sa One China policy. Doon unang lumitaw ang bansag na troublemaker through and through. Ayon sa Chinese Foreign Ministry, matatag ang paninindigan ni Lai sa independence ng Taiwan. Isa siyang troublemaker. Ang Taiwan ay nasa sentro ng interes ng China. Ibig sabihin, natatakot ang Beijing sa potensyal ni Lai dahil alam nilang mas matapang ito kaysa kay Tsai Ing-wen. Pagsapit ng 2025, mas grabe na ang galit ng Beijing. Hindi na lang siya tinatawag na troublemaker. Ngayon ay tinuturing siyang destroyer of peace at sinasabing itinutulak niya ang Taiwan sa bingit ng digmaan. Noong kalagitnaan ng Marso, muling naglunsad ang China ng military drills. Kasabay nito, isang animated propaganda video ang ipinakita kung saan si Lai ay isang parasite na sinisira ang Taiwan. Mukhang pambata ang animation pero seryoso ang mensahe. Natatakot ang Beijing, hindi lang kay Lai, kundi maging sa simbolo niya na pagpapalaya sa Taiwan. Ayon sa Foreign Affairs, mas radikal at proactive si Lai kaysa sa mga naunang leader. Patunay nito ang inilunsad niyang 17 strategies noong March 14 na layuning pigilan ang Chinese infiltration. Pero bago ang detalye, balikan muna natin ang kasaysayan. Noong early 2000s, si Chen Shui-bian ang Pangulo ng Taiwan. Tinawag din siyang separatist ng China. Sinubukan ng Beijing pigilan si Chen sa pamamagitan ng pagpupondo sa oposisyon pero halos humantong ito sa giyera noong 2008. Ang nakapigil lang, isang bigong UN referendum. Ngayon, si William Lai na ang bagong threat. Pero mas delikado dahil ngayon ang China ay mas modernisado at mas handa sa giyera. Sa kabilang panig, nalalagay sa alanganin ang Amerika. Ayon sa Foreign Affairs, sa ilalim ng kasalukuyang Trump administration, may strategic anxiety sa Washington. Noong March 2025, inilabas ng RAND ang ulat na From Strategic Ambiguity to Strategic Anxiety, Taiwan's Trump Challenge. At noong May 13, isa na namang pasabog. Binanggit ni Trump ang salitang unification with China sa gitna ng trade talks. Agad itong kinontra ng US State Department. Pero huli na. Sa Taiwan, ang salitang unification ay parang lason. Ayon kay Chiu Chui-cheng, Minister ng Mainland Affairs Council ng Taiwan, naniniwala pa rin kami sa suporta ng US. Pero may dagdag. Pinagmamasdan namin ang epekto ng administrasyon ni Trump sa relasyon namin. Ibig sabihin, naghahanda ang Taiwan na baka mawalan ng kakampi. Kaya naman, nitong March 14, inilunsad ni Lai ang kanyang 17 strategies para palakasin ang seguridad ng bansa. Ayon sa ulat ng Taipei Times, kabilang sa mga hakbang ay ang pagbabalik ng military court para sa mabilisang paghuhusga sa mga espiya ng China, pagsusuri sa background ng military, guro at opisyal kung may Chinese IDs, pagpapasuko ng citizenship sa mga Chinese nationals na pumapasok sa Taiwan at pagkontrol sa semiconductor sector kung saan hawak ng Taiwan ang 90% ng pinaka-advanced na chips sa buong mundo. Galit na galit ang Beijing dahil dito. Tinawag nilang hadlang sa exchanges ang mga hakbang na ito. Pero ang tunay nilang kinatatakutan, ang posibilidad na tuluyang humiwalay ang Taiwan sa China, ang systematic decoupling. Ayon sa Foreign Affairs, ang pinakamalaking takot ng China ay baka tuluyang putulin ni Lai ang lahat ng dependency ng Taiwan sa mainland. Kapag nagtagumpay ito, masisira ang One China policy, ang batayan kung bakit isolated ang Taiwan sa mga international relations mula pa noong 1949. Ngayon ang tanong, may ebidensya bang naghahanda ang China sa aktwal na giyera? Ang sagot ay meron. Noong May 23 hanggang May 24 last year, ilang araw lang matapos manumpa si Lai,
Inilunsad ng China ang Joint Sword 2024A, isang multi-domain military exercise ng PLA's Eastern Theater Command. Kasama rito ang Navy, Air Force, Rocket Force at Army. Ang target ay paligid mismo ng Taiwan. Ayon sa ulat ng Global Taiwan, tumutok ang exercises sa sea assaults, land strikes, air defense at anti-submarine operations. Sabi ni PLA Captain Lisi, ito ay isang matinding parusa sa separatist acts at malinaw na babala sa sino mang manghihimasok. Ito na yon, hindi na ito warning lang. At kung magpapatuloy ang tensyon na ito, baka simula pa lang ito ng isang mas malaking digmaan.